Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Ngayong araw na ito ay gusto kong ituro sa inyo ang patungkol pa rin po sa pamamahala at ipinagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral. Ito po yung ating ikatlong bahagi ng ating pag-aaral patungkol po sa ibig sabihin o kahulugan ng salitang pamamahala. At gusto kong ulitin sa inyo mga kaibigan na ang salitang pamamahala ay nagmula sa salitang Hebreo na rada. At ito nga pong salita na ito ay malawak at mahirap intindihin kasi po ito po ay mayroong 12 kahulugan mga kaibigan. Pero bago nating pag-aralan at tuklasin at unawain kung ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang pamamahala, ay gusto ko munang sabihin sa inyo na kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, pwede nyo pong isubscribe at pindutin nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga i-upload na video dito po sa YouTube. Maraming pong salamat. Isang bagay na po, isang malaking tulong na po sa akin ito mga kaibigan. Ngayon pupuntahan po natin ang panglimang kahulugan ng salitang dominion na nagmula sa salitang Hebreo na rada. Ang panglima mga kaibigan ay magtatag, to establish. Tandaan po natin na ang Diyos ay lumilikha at ang Diyos ay nagtatatag. At ayon po sa Bible mga kaibigan, tayo ay nilikha ng Diyos na kalarawan at kawangis niya. Kaya kung ano ang Diyos, yun tayo. Kung ang Diyos ay lumilikha din tayo. Kung ang Diyos ay nagtatatag din tayo. Kaya ngayon mga kaibigan, ano ang maaari mong may tatag at mapaunlad ngayon? Ano ang nasa puso mo? Anong nararamdaman mong gusto mong gawin ito? Ano ang pwede mong itatag ngayon? Ito ba ay negosyo? Ito ba ay sa pagtatanim o sports o sa politika? Ano ang gusto mong itatag sa buhay mo? Gusto kong sabihin sa iyo, simulan mo na yan. Yan ang ibig sabihin ng dominion o pamamahala na nabanggit ng Genesis chapter 1 verse 26. Number 6. Maging mabunga. To be fruitful. Ang ika-6 na kahulugan ng pagkakaroon ng pamamahala ay ang pagiging mabunga. Ano ang ibig sabihin nito? Kaagad nating iniisip na ang kahulugan nito ay ang pagkakaroon ng maraming anak. Ang pagkakaroon ng maraming anak ay isa lamang sa mga kahulugan ng pagiging mabunga. Tandaan natin ito mga kaibigan, na ang Diyos ay gumawa ng isang nilalang na tinatawag na tao. At ang tao ay mayroong 3 sangkap, ang espiritu, ang kaluluwa at ang katawan. Ang pagkakaroon ng maraming mga anak ay pagiging mabunga sa pamamagitan ng katawan. Ang isang tao ay namumunga sa maraming mga pamamaraan bukod sa pagkakaroon ng mga anak. At pag-uusapan natin ito sa mga susunod nating pag-aaral. Ang pagiging mapamunga, ang kauna-unahang ipinag-utos ng Diyos sa tao. Genesis 1:28, sila'y pinagpala niya at sinabi niya, kayo'y maging mapagbunga. Ang ating kasaganaan ay nakasalalay sa dami ng ating bunga. Tandaan po natin ito mga kaibigan. Ang mga bunga ay hindi para sa kapakinabangan ng puno. Ito ay para sa kapakinabangan ng iba. Pero may mga binhi sa bawat bunga na maaaring mamunga. At ang bunga ay binabayaran. Kaya kung meron kang bunga, pupuntahan ka ng mga tao para bilhin sa iyo ang bunga at ang mga ito ay kanilang nai-enjoy. Tandaan po natin mga kaibigan, ang bunga na tinutukoy ko po dito ay kakayahan. Kung ano ang kakayahan mo, paghusayin mo, magpakahusay ka doon at paunlarin mo yung kakayahan na galing sa iyo o galing sa Diyos. At kung pinaghusay mo ito, lalapitan ka ng tao, pupuntahan ka ng tao at babayaran ka ng tao. At kailanman, sasabihin ko sa iyo, pag ganyan ang mangyayari sa buhay mo, hindi ka na maghihirap. Ang bunga ay maaaring isang produkto, isang idea o kaisipan, isang aklat o isang kurso, isang paaralan, isang ministry, isang pagkatawag, isang kaloob, isang sining o anumang napapakinabangan ng mga tao para matugunan ang ilang pangangailangan nila. Yun ang ibig sabihin ng bunga na tinutukoy ko ngayon. Hindi sinabi ng Diyos na magkaroon kayo ng mga binhi. Dahil ang bawat isang tao ay nagtataglay na
ng binhi. Tayo ay dumating sa daigdig na taglay ang isang binhi at ngayon ang binhing iyon ay kailangang sumibol para makapamunga. Kaya upang maging mabunga ang binhing iyan, kailangang dumaan sa isang proseso. At ang tawag sa prosesong iyan ay kamatayan. Ang sabi ni Jesus, habang ang isang butil o binhi ay hindi namamatay, ito ay walang pakinabang. Hindi ito makakapamunga. Upang maging mabunga ang binhing inilagay ng Diyos sa loob mo, kailangan kang dumaan sa kamatayan. Saan? Kamatayan sa iyong pagiging makasarili. Kamatayan sa makasariling hangarin. At higit sa lahat, kamatayan sa kayabangan. At kung ito'y mangyari, ang binhing ito ay magsisimulang uusbong at ito'y lalaki hanggang sa ito'y mamunga. Naalala niyo ba mga kaibigan ang unang talinghaga na nabanggit ni Jesus patungkol sa kaharian ng langit? Ang kaharian ng langit daw ay katulad ayon kay Jesus ng binhi ng mustasa na itinatanim ng isang manghahasik. Ang unang mandato na ibinigay ng Diyos sa tao ay ang pagiging tagapamahala o pagkakaroon ng dominion. At ang unang utos ay ang pagiging mapagbunga. Kapag tinanggihan natin ito ang mangyayari sa ating buhay mga kaibigan. Walang pagbabagong mangyayari sa buhay mo. Katulad ng inaasahan nating dapat na mangyari. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong panonood at pagkikinig. Pinagpala po tayo ng ating Panginoon. Tandaan po natin, maunawaan mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo.